Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapa sa inyo ngayon at sa inyong buong tahanan. Amen. Ako po si Pastor Antonio Jr. at ngayon mga kapatid, may mensahe ako na diretsong makakausap sa iyo. Madalas kang nasasaktan sa pagtingin sa nakaraan, nakakaramdam ng hiya at pagkasuklam, ngunit nauulit mo rin ang mga dating pagkakamali. Alam mo yung kapag tiningnan mo ang iyong cellphone, tapos may natanggap kang notification, tiningnan mo parang galing sa isang tao na matagal mo nang hindi nakakausap. Alam mong hindi mo dapat kausapin ang taong iyon dahil walang magandang mangyayari. Hindi ka lalapit sa Diyos, sa halip, lalo ka pang lalayo. Habang tumatagal, dumarating ang pangungulila at nauulit ang parehong pagkakamali. Mga kapatid, mas karaniwan ito kaysa inaakala natin. Isang araw, may kapatid na babae sa simbahan na nagsabi, "Pastor, naalala ko, noong nasa mundo pa ako, lumalabas ako tuwing madaling araw para maghahanap ng kasama. Minsan umaabot ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw at ganoon ako galit sa sarili dahil alam kong dapat natutulog na ako. Madalas, kahit pasok ako ng alas 7 o alas 8 ng umaga, nagigising pa rin ako ng madaling araw, nakikipagkwentuhan at naghahanap ng kasama." At sinabi niya sa akin, "Pastor, nahihiya talaga akong sabihin, pero madalas akong napapasok sa mga tao na ayokong makasama kahit kailan. Sa totoo, nandidiri ako pero ginagawa ko pa rin." Tapos ikinuwento niya ito, "Pastor, ang pinakalungkot para sa akin, kahit nagbalik loob na ako at nasa landas ng Panginoon, madalas ko pa rin nagagawa ang mga bagay na ayoko. Paano po ako makakalaya dito, Pastor?" Mga kapatid, ang ikukwento ko ay napatunayan at gumagana. Kaya walang saysay kung sasabihin ko lang na kailangan magdasal at mag-ayuno dahil alam kong mahalaga ito. Siyempre mahalaga iyon, pero kung hindi ka nakaugat sa salita ng Diyos, madalas ay mawawalan ka ng lakas para labanan ang kasalanan. Sinabi ni Jesus na ang salita ang nagpapabanal sa atin. At may sinabi si David na napakahalaga sa awit 119, talata 11, nang sinabi niya, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Amen." Mga kapatid, nagdadasal tayo sa dulo ng video, pero lagi akong nagbibigay ng aral dahil kailangan mapuno ng salita ng Diyos ang iyong isipan. Kailangan mong pagbulay-bulayan ito araw at gabi, at doon lahat ng gagawin mo ay magiging matagumpay. Amen? Iyan ang nakasulat sa awit 1, ang unang awit sa Biblia. Mga kapatid, ang totoo ay madalas nating iniisip na tayo ay malaya na. Pero may ilang bagay na nagpapabagal at nakakasama sa atin. Ikukwento ko dito ang 2 halimbawa mula sa Biblia. Una, ikukwento ko ang alibughang anak. Pero may bagong pananaw akong ibabahagi. Sigurado akong tatama sa puso mo ang mensaheng ito. Purihin ang Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa patuloy ninyong pagbabahagi. Tingnan mo, ang chain ng panalangin, pananampalataya at pag-asa ay lumalago. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang kaharian niya ay patuloy na sumusulong. Ilang tao ngayon, di ba mga kapatid, ang nadidismaya sa simbahan, nadidismaya dahil nabigo sila sa kapwa-tao. Kaya sa totoo lang, pagod na sila sa isang relihiyong walang laman, pagod na sila sa pagkukunwari, ayaw na nila ng ganun sa buhay nila. Kaya nga, payo ko, magkwento ka tungkol kay Jesus, ibahagi ang patotoo mo, sabihin ang paniniwala mo at sikaping isabuhay ito. Hindi hinahanap ng tao ang pagiging perpekto, kundi ang pagiging totoo at tugma sa sinasabi at ginagawa natin. Ang ipinapangaral mo ay siya ring isinasabuhay mo. Ngayon, ang trahedya ng Kristyanismo ay ang kakulangan sa kabanalan at mabuting patotoo. Maraming nag-aakalang kasama nila si Jesus, ngunit hindi nila tinatalikuran ang laman, nagsisisi o pinapasan ang krus. Tulad ng sabi ko, hindi tayo magiging perpekto sa mundong ito dahil sa kasalanan. Pero maaari tayong palayain mula sa kapangyarihang nagbibihag. Amen. Sabi sa Biblia, sa unang Juan, Kabanata 3, talata 9, na ang bawat taong ipinanganak ng Diyos ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Dahil ngayon, nasa loob niya na ang banal na binhi, ang binhi ng Espiritu Santo, at hindi na niya kayang mamuhay sa kasalanan. Kaya, ipapakita ko sa iyo kung paano mo mababali at matitigil ang siklong yan sa buhay mo. Amen? Magsisimula ka ng bagong siklo ng kapayapaan, ng mga biyaya, ng mga tagumpay sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos! Kaya bago tayo magsimula, gusto ko lang sanang hilingin na mabilis mong i-click ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video.
I-activate mo ang kampanilya ng notifikasyon na lalabas sa tabi at piliin ang opsyong. Lahat para matanggap mo sa iyong cellphone ang mga susunod na video na ilalagay ko. Ayos ba? Sige, tara na! Mga kapatid, sino ang hindi naka-experience nito? Tumingin ka sa salamin at nangakong hindi na muling mahuhulog sa ganung kasalanan. Hindi ko na ulit gagawin ang mga bagay na yon na nagdala lang sa akin ng pagkawasak, kalungkutan at pagdurusa. Maaaring hindi maganda para sa iyo ang relasyon na yan. Yung contact sa cellphone mo, alam mo, mga kapatid, dapat putulin agad ang masama. Sinabi ni Jesus, kung may bagay na nakakasama sa iyo at nagpapalayo sa Diyos, alisin mo ito. Huwag mong landiin o bigyang pansin ang kasalanan. O baka isa lang yung bisyo mo, di ba? Bisyo ng sigarilyo, bisyo ng alak, ng pornografiya, ng napakaraming bagay na alam mong kumukuha ng kapayapaan mo. May mga tao, mga kapatid, na kapag nakarinig ng isang kanta, nararamdaman agad ang pananabik sa dating makasalanang buhay. Mayroon din kapag dumaan sa isang kalsada, natutokso sila. Kaya mga kapatid, dapat nating iwasan ito hanggat kaya natin, pero alam nating mas mahirap gawin kaysa sabihin. Ito ay panloob na laban na hinaharap ng bawat Kristiyano, lalaki o babae. Hindi mahalaga kung 20, 30 o 40 taon ka nang sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo ay humaharap dito at kaya napakahalaga na maglakbay tayong magkakasama. Mga kapatid, kahit na tayo ay magkakalayo, parang nandito kayo sa sala ko, dapat tayong magkaisa. Ganito pinapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos na magkaisa ang kanyang bayan para mas tumibay tayo. Kaya mga kapatid, gaya ng sabi ko, nararamdaman natin ang sakit sa dibdib, di ba? Dahil alam nating hindi natin nagagawa ang kalugod-lugod sa Ama. May isang kwento sa Biblia, ang alibughang anak. Sa tingin ko ito ang kwentong pinaka naaapektuhan tayong lahat, di ba? Sikat ito dahil inilalarawan nito ang buhay ng binatang humingi ng bahagi ng mana. Umalis siya sa kanilang bahay at ginastos ang lahat, talagang lahat ng kanyang pera, sa isang buhay na puno ng kalabisan. Isang buhay na walang hangganan. Isang buhay na talagang baluktot. Ginastos niya ang pera niya kasama ang mga kaibigan sa mga prostitute at lahat ng gusto niya ay ginawa na nauwi sa matinding kapahamakan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sinasabi ng mga tao, sundin ang puso mo, gawin ang gusto mo, ipinanganak kang maging masaya. Mga kapatid, mag-ingat sa ganitong mungkahi dahil ito'y mula sa demonyo. Nilinlang ng demonyo ang binatang ito. Sigurado, matindi ang tukso ng demonyo sa kanya. Pero ang totoo, ang puso niya ay bumigay sa kasalanan. Alala mo ba sina Cain at Abel, mga anak ni Adan at Eva? Ganun yun. Si Cain, mas malakas ang hilig niya sa paggawa ng masama, kaya mismong ang Diyos ang kumausap sa kanya. Cain, ang kasalanan ay kumakatok sa iyong pintuan, pero nasa iyo kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Mga kapatid, ganun din tayo. Kumakatok ang kasalanan sa ating pinto, pero nasa atin ang tamang desisyon. Babasa ako sa iyo kung ano ang nangyari matapos mawalan ng lahat ang alibughang anak at umabot sa pinakamababa ng kanyang buhay. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa Lucas Kabanata 15, talata 15 at 16, ganito ang sinasabi, kaya nakakuha siya ng trabaho sa isang mamamayan ng lugar na iyon na nagpadala sa kanya sa bukid upang magpakain ng mga baboy. Sobrang gutom ng binata, kaya pati pagkain ng baboy ay masarap na sa kanya, ngunit wala pa ring nagbigay sa kanya. Tingnan nyo mga kapatid, itong binata, nawala lahat sa kanya at naghirap, kaya napilitang magtrabaho sa isang lalaki roon na nagpadala sa kanya sa bukid para magpakain ng baboy. Noong panahong iyon, nagkaroon ng matinding tagtuyot, kaya nagkaroon ng taggutom at kahirapan. Napunta siya sa pag-aalaga ng mga baboy. Gusto kong maintindihan mo kung gaano kalaki ang kahihiyan ng binatang ito, kaya balikan natin ng kaunti ang nakaraan. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano ang kalagayan noong panahong iyon. Para sa isang Hudyo, ang baboy ay itinuturing na maruming hayop. Isang hayop na hindi maaaring gamitin sa mga gawaing panrelihiyon. Kaya ang humawak ng baboy o mas malala pa, ang magtrabaho sa pag-aalaga sa kanila ay itinuturing na pinakamababang antas para sa isang Hudyo. Hindi lang basta ikinuwento ni Jesus ang talinghagang ito, gusto niyang ipakita kung gaano kababa ang kayang marating ng tao kapag nagpadala sa makamundong pagnanasa. Ipinakita ni Jesus na umalis ang binata sa kanilang bahay na mayabang, sobrang tiwala sa sarili, at iniisip na magiging malaya siya. Sa huli,
Nauwi siya sa pinakamababang kalagayan ng isang Hudyo. Pero, mga kapatid, may detalye sa teksto na tumatak sa akin na baka hindi mo napansin. Pinapakain ng binata ang mga baboy, pero hindi siya pwedeng kumain ng bungang kahoy na kinakain ng mga ito. Nagugutom siya habang pinapakain ang mga hayop. Siya ang naghahanda, naamoy ang pagkain, pero hindi pwedeng kumain. Mga kapatid, ito na ang pinakamababang kalagayan ng isang tao. Naging alipin siya ng sarili niyang pagbagsak, at ang mas masama pa, hindi siya makaalis sa sitwasyong iyon. Hindi niya kayang palayain ang sarili niya mula sa lahat ng iyon. Baka ngayon mo na rin maintindihan kung bakit ko dinadala ang mensaheng ito. Dahil sa iyong buhay, may mga gawi kang sumisira, nagnanakaw ng kapayapaan, enerhiya at kaligayahan mo. Hindi mo magawang iwanan ang gawi na yan, kaya patuloy kang nakakaramdam ng kawalan, palala ng palala, at mayroon ka pang matinding pakiramdam ng pagkakasala. Dahil kilala mo na ang salita ng Diyos, alam mo na ang tama at mali. Mga kapatid, ito ang pinakamalalang kalagayan para sa isang mananampalataya. Iyon ang sandaling iniisip niyang wala na siyang pag-asa o solusyon, at napapatanong kung may ibang tao ring dumadaan sa pinagdadaanan niya. Dahil parang imposible, bakit kaya ako nabubuhay sa ganitong kahirapan? Anak naman ako ng hari, anak ako ng may-ari ng Sansinukob. Mga kapatid, naranasan ko rin yan noon, nung ako'y bagong convert at marami pa akong kailangang palayain sa sarili na hindi ko magawa. Mga kapatid, habang lumilipas ang panahon, natutunan ko pa ang tungkol sa biyaya at pagmamahal ng Diyos Ama. Amen? Nang nasa pinakamababang punto ng buhay ang alibughang anak, naalala niyang may kasaganaan, sapat na pagkain at mas magandang buhay ang mga trabahador sa bahay ng kanyang ama kumpara sa kanya. Doon niya napagdesisyonan na bumalik. Iniisip niya, tatanggapin kaya ako ng aking ama? Papansinin kaya ako ng aking ama? Kaya gumawa siya ng paghingi ng tawad sa kanyang isipan. Pero nung siya ay papalapit na, ang ama, pagkakita pa lang sa kanya, dahil malamang araw-araw ay hinihintay siya ng ama, palaging nag-aabang sa anak. Biglang tumakbo ang ama, niyakap siya ng mahigpit, tinanggap siya ng may malaking karangalan. Sinuotan ng sandalyas sa mga paa, nilagyan ng singsing, at ipinag-utos na katayin ang isang guya. Malamang mga kapatid, matagal nang hinihintay ng ama ang anak kasi hindi agad kinakatay ang guya. Matagal na talagang inihanda ng ama ang sandaling iyon. Dito makikita ang dakilang pag-ibig ng Diyos, di ba? Pero baka nandito ka ngayon at nakikinig sa akin at tinatanong mo ang sarili mo, Pastor, bakit parang may napakalakas na puwersa na humihila sa akin pabalik? Alam kong mali, pero hindi ko mapaglabanan ang puwersang ito. Mga kapatid, simple lang, hindi tayo bumabalik dahil lang sa gusto natin. Bumabalik tayo dahil madalas may ugat ng emosyonal na pagdepende dyan sa loob, maaaring dahil sa kakulangan. Isa kang taong madalas nag-iisa. O kaya naman natatakot kang mag-isa, naiintindihan mo. Isang araw may nagsabi sa akin, Pastor, hindi ko kayang maging single ng higit sa isang buwan. Hindi ko talaga kaya. Palagi akong naghahanap ng kasama, Diyos ko, ayokong mag-isa. Ang hirap nun. Mga kapatid, hindi na kailangan sabihin, di ba, na yung taong ito, madalas siyang gumawa ng maling desisyon pagdating sa usaping damdamin. Palagi siyang nasasangkot sa mga gulo, sa mga problema, at lalo lang siyang nabibigo. At nasabi ko sa kanya, kapatid, makakalaya ka lang dyan sa araw na luluhod ka at sasabihin mo sa Diyos, tama na, sapat na. Ibig sabihin, hindi tayo dapat makontento sa kahirapan, sa mga mumo na iniaalok ng kaaway sa atin, mga kapatid. Sinabi ng Diyos kay Isaias, Kabanata 1, kung ang aking bayan ay magnanais at susunod sa akin, kakainin ninyo ang pinakamamabuti sa lupaing ito. Amen? Kaya, mga kapatid, ang mamalimos ng tinapay at mumo ay hindi galing sa Diyos para sa buhay mo. Maniwala kang may pinakamabuti ang Diyos para sa iyo. Pero para mangyari iyon, dapat mong palayain ang sarili sa takot na hindi ka pakikinggan ng Diyos kapag nagdasal ka. O kaya naman, ilalagay ka niya sa pila ng paghihintay at aabutin ng maraming taon bago dumating ang biyaya mo. Oh, mga mahal ko, naaalala ko noong ginawa ko ang panalangin ng pagsuko dahil sobrang frustrated ako sa ilang hindi matagumpay na relasyon. Doon ko napagpasyahan na buksan ang sarili ko kay Diyos at sinabi, Panginoon, kahit matagalan at abutin ng maraming taon ng paghihintay, hindi na ako nag-aalala. Gusto ko ngayon na ipadala mo, Panginoon, ang napili mo para sa akin.
ang babaeng inilaan mo para sa akin, ang babaeng makakasama ko sa lahat ng araw ng buhay ko. Para sa karangalan ng Panginoon, mga kapatid, dumating si Thais sa buhay ko mga 2 linggo matapos noon. Hindi ito tumagal ng taon tulad ng akala ko dahil nagpasya akong magbukas at magpasakop sa Panginoon. Ngayon, mahigit 12 taon na kaming kasal at may 2 magagandang anak. Gumagawa ng himala ang Diyos at ito ang pinakamaganda. Kasama ko siya sa ministeryo. Nagtutulungan kami. May pinakamagandang plano ang Diyos para sa atin, mga kapatid. Kailangan nating talikuran ang kasalanan at bitawan ang nakaraan upang makagawa ang Diyos ng bago sa ating buhay. Amen! Hindi mahalaga kung paano ka nakarating dito. Kahit nasa pinakamababang punto ka ng buhay, may pribilehiyo kang tumingin pataas. Minsan, walang daan palabas sa paligid mo, pero kung titingin ka pa itaas, makikita mo ang tulong, luwalhati sa Diyos. Gusto ko ring magbahagi ng isa pang kwento mula sa Biblia at pagkatapos ay magdasal para sa iyo at sa iyong pamilya para palayain ka ng Panginoon. Babasa ako ngayon ng 2 talata kung saan nagsalita si Apostol Pedro sa mga Kristiyano. Hindi siya para sa buong mundo, kundi sa mga nakakilala na sa katotohanan at nakaranas ng kalayaan kay Kristo, pero piniling balikan ang dating buhay. Mga kapatid, ito ang nakakagulat. Tingnan mo kung ano ang nakasulat sa 2 Pedro, Kabanata 2, talata 20 hanggang 22. Sinabi niya ito, "Oh, pakinggan mong mabuti. Kung pagkatapos nilang makatakas sa mga karumihan ng mundo, sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, bumalik pa rin sila at muling napailalim dito, mas masama pa ang kalagayan nila kaysa noong una. Mas mabuti pa sanang hindi nila nakilala ang daan ng katuwiran kaysa pagkatapos nilang makilala ito, tinalikuran pa nila ang banal na utos na ipinagkaloob sa kanila. Nangyari sa kanila ang sinasabi ng mga totoong kawikaan. Ang aso ay bumabalik sa sarili nitong suka at ang baboy na nilinis ay muling naglulublob sa putik." Pansinin ninyo, mga kapatid, hindi tayo pinalambot ni Pedro ngayon dahil sinadya niyang gumamit ng 2 eksenang alam kong nakakadiri para sa atin. Dito, sinabi niya tungkol sa aso na bumalik sa sarili nitong suka at ang baboy na kahit pagkatapos maligo ng maayos ay bumalik pa rin sa pagligo sa putik. Mga kapatid, pakinggan niyo ito dahil ito ang susi ng lahat. Bakit niya sinabing ang aso ay bumalik sa suka nito? Kasi para sa aso, amoy pagkain pa rin iyon, gets mo? Hindi siya nadidiri, kundi naaakit siya. Isa itong bagay na hindi maipaliwanag. At bakit kaya ang inahing baboy ay bumabalik sa putikan? Kasi ang likas na ugali niya ay baboy pa rin. Naiintindihan mo? Pwede mong linisin ang panlabas niya. Pwede mo siyang pabanguhan. Pwede mo siyang lagyan ng magandang kwintas, di ba? Isang kwintas ng perlas. Pero mananatili pa rin siyang baboy. At ang putikan ay palaging magiging lugar kung saan siya komportable at parang nasa bahay. Gusto kitang tanungin, pinayagan mo na ba si Jesus na baguhin ang iyong makasalanang kalikasan? Dahil sinasabi sa Biblia sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 17, na ang mga na kay Kristo ay naging bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito, ang lahat ay naging bago. Mga kapatid, kapag ibinigay natin ang buhay natin kay Panginoong Hesus, nagkakaroon lang tayo ng kapayapaan kapag namumuhay tayo sa kabanalan. Sa kasalanan, nakakaramdam tayo ng bigat at pagkakasala, kaya hindi na natin kayang magkasala ng payapa. At dito, sinasabi ni Apostol Pedro ang ganito, "Marami na ang nakakilala sa salita. Marami na ang nagkaroon ng kaalaman tungkol kay Jesus. Ngayon ay bumabalik na naman sa kasalanan. At kapag ang kasalanan ang namayani sa kanila, lalong sumasama ang kalagayan ng taong iyon." Mga kapatid, mag-ingat tayo ng husto upang hindi maging karaniwan ang kasalanan sa ating buhay, gaya ng tawag natin dito, paboritong kasalanan. At napakalungkot nito, kailangan talaga nating magbantay araw-araw sa ating buhay. Maaaring iniisip mo, "Pastor, pero nagbago na ako ng ugali." Mga kapatid, hindi ito ang punto. Dapat mong baguhin ang puso mo dahil kahit ilang panahon kang mamuhay bilang Kristiyano, hindi iyon sapat. Ngunit kalaunan, babalik ka sa dati mong buhay at maaaring lumala pa ang sitwasyon, mas malubog sa dumi, hanggang sa maging napakahirap ng bumalik sa Panginoon. Ikaw na lumayo, itinuturing mo pa rin bang sarili mong tunay na Kristiyano kahit hinayaan mong manaig ang kasalanan? Alam mo kung gaano kahirap bumalik sa landas ng Diyos, hindi ba?
isa itong laban. Sabi ng mga tao sa akin, mga kapatid, na kapag gusto nilang magsimba pero may bisita o bigla ang lakad, hindi talaga sila makapunta kahit anong gawin nila. Mga kapatid, halimbawa lang ito, pero ang totoo ay nasa gitna tayo ng isang espiritual na labanan at gagawin ng dyablo ang lahat para hindi ka makabalik sa presensya ng Panginoon. Kaya, ang unang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo ay ito: gusto mo ba talagang makalaya sa bagay na bumibihag sa'yo? O gusto mo lang mawala ang konsensya habang patuloy mo pa rin itong ginagawa? Kung ganun, pasensya na, pero kailangan kong sabihin na pagsisisi lang ang nararamdaman mo. Hindi mo talaga hinahanap ang presensya ng Diyos. Ang gusto mo lang ay maramdaman ang ginhawa, ang pansamantalang ligaya na dala ng kasalanan. Kaya kung talagang gusto mong makalaya ng tuluyan, kung gusto mong maging tunay na malaya, may gusto rin akong sabihin sa'yo. Huwag mong hintayin na maramdaman mong gusto mong magbago. Minsan mga kapatid, hindi lang talaga natin magawang makaalis sa ganitong masamang siklo dahil nabubuhay pa rin tayo base sa ating mga emosyon at ang ating puso ay mapanlin lang. Naiintindihan mo? Matutong mamuhay at magdesisyon ayon sa pananampalataya. Kumilos ng may katuwiran, huwag basta padala sa nararamdaman. Kung hindi, paumanhin pero hindi ka makakaalis sa siklo ng kasalanan. Amen. Kapag sinabi kong kumilos ka ng may katuwiran, ibig kong sabihin, halimbawa, tanggalin mo ang contact na yan sa cellphone mo. Kailangan mong, siguro, tanggalin ang app na yan sa cellphone mo o yung social media na yan. O kaya naman, kailangan mong baguhin ang daan mo pauwi ng bahay. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa kanya. Alam mo, kailangan mong gumawa ng konkretong aksyon. Kasi habang mas marami kang inilalagay na hadlang bago ka makarating sa kasalanan, mas makakabuti yon para sa'yo. Amen? Maglagay ka ng maraming hadlang, maraming sagabal para mahirapan ka, para hindi ka basta-basta matukso. Ayos ba? At gaya ng sabi ko, mag-focus ka sa salita at panalangin. Wala ring saysay kung iisipin mo pa ito ng ganito. Pastor, mas gusto ko magdasal kaysa makinig ng salita. Pastor, gusto ko lang magbasa ng salita, pero bihira akong magdasal. Hindi mga kapatid, alam nyo ba kung ano ang mas mahalaga? Isang araw, may nagtanong sa pastor, Pastor, alin po ang mas mahalaga, panalangin o salita? Sumagot ang pastor na may malaking karunungan. Ano po ang mas mahalaga sa ibon, kaliwa o kanang pakpak? Mga kapatid, mahalaga ang dalawang pakpak dahil kung wala ang isa, hindi tayo makakalipad o uunlad sa ating paglalakbay kasama ang Diyos at mararating ang inihandang lipad ng Panginoon. Kaya manalangin tayo. Kung nahipo ka ng salitang ito, isulat, O Diyos, kinausap mo ako ngayon. O isulat, kailangan ko talagang marinig ito ngayon. Amen. Makakatulong ito para ma-encourage ang iba. Pagkatapos ng panalangin, pindutin ang ibahagi sa ilalim ng video, piliin ang WhatsApp at ipadala sa iyong mga kontak. At naniniwala ako na ang Panginoon ay kakausap sa maraming tao. Marami ang nalayo. Marami pa ang kailangang magpasakop kay Jesus. Papuri sa Diyos, manalangin tayo, ipikit ang mga mata at hanapin ang presensya ng Ama. Panginoon, Diyos at Ama, nagpapasalamat kami dahil ngayon ay makapangyarihan kang nangusap sa marami. Diyos, salamat po sa pintuang binuksan ninyo. Ang panalangin sa umaga at gabi ay malaking pagbabago sa aming buhay. Ama, salamat po sa iyong pagtitiyaga, sa iyong pagmamahal. Hindi ninyo kami kailanman sinusukuan kahit na bumabalik kami sa parehong mga pagkakamali, sa parehong mga sakit. O Panginoon, wala akong sapat na salita para pasalamatan ka. Kung hindi dahil sa iyong biyaya, ako ay mawawala, tayong lahat ay mawawala. Kaya Ama, inilalapit ko sa inyo bawat buhay na nakikinig sa akin ngayon. Alam ninyo ang bawat laban namin. Alam ninyo ang aming mga kahinaan. Alam ninyo kung ano ang kumukuha ng aming kapayapaan at lakas. Yung bisyo na nagdudulot ng labis na kahihiyan at pagkakasala. Yung nakatagong kasalanan na nangangakong magpapaligaya pero puro kawalan. At masamang pakiramdam na lumalayo kami sa inyo, Panginoon. O Ama, humihingi po kami ng tawad sa inyo ngayon, Panginoon. Patawad po sa lahat ng pagkakataon na nangako kaming hindi na kami muling magkakasala, na hindi na kami babalik sa lugar na iyon. Pero bumalik pa rin kami. Panginoon, patawarin na niyo po kami sa aming kahinaan at kakulangan ng pananampalataya at tiwala sa inyo. O Espiritu Santo, hinihiling po namin sa inyo ngayon. Baguhin niyo po ang aming pagkatao. Alisin niyo po sa amin, Panginoon, ang pagnanasa, ang hangaring gawin ang mga maling bagay.
Palakasin niyo po ang aming espiritu, Panginoon. Pakiusap, Diyos ko. Wasakin na niyo po ang lahat ng emosyonal na pagdepende, lahat ng tali ng kaluluwa sa mga tao, sa mga sitwasyon na bitag ng kaaway sa aming buhay. O Jesus, takpan niyo po kami ng inyong dugo, Jesus. Humihingi po kami ng tawad at inaangkin namin ang inyong biyaya, ang inyong awa. Dahil kung hindi kami maniniwala sa inyong kapatawaran, Panginoon, lalo lang kaming lulubog sa kasalanan. Panginoon, nananalangin ako ngayon para sa kagalingan ng mga sugat ng kaluluwa, lalo na ng pagtanggi at pag-abandona. Mga taong hindi nararamdamang mahal sila, mga taong ibinibigay ang kanilang buong sarili sa mga taong hindi naman nagpapahalaga dahil lang sa pakiramdam nilang kulang sila, iniwan, itinakwil. Ama ko, punuin mo ang kakulangan ng babaeng ito ng iyong presensya at pag-ibig, at punuin mo rin ang kakulangan ng lalaking ito, Panginoon, na hindi kailanman pinahalagahan. Itinataboy ko ngayon ang lahat ng espiritu ng depresyon, ng matinding lungkot, ng pagkabalisa, itong pakiramdam ng pagkakasala na hindi nawawala. Sa ngalan ni Jesus, bumagsak nawa ito ngayon. O aking Ama, dalhin mo ang pakiramdam ng kapayapaan, ang kalayaan na si Jesus lamang ang makapagbibigay. Papuri sa Diyos. O mahal, kung hindi mo pa ibinibigay ang buhay mo kay Jesus at sinusubukan mong magbago mag-isa pero palaging bumabalik sa dati, inaanyayahan kita ngayon. Si Jesus, maaari kanyang bigyan ng bagong pagkatao. Amen. Maaari kanyang gawing bagong nilalang. Kung gusto mo ito, kausapin mo siya ngayon din. Ulitin mo lang ang mga salitang ito, pero gawin mo ito ng buong puso. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Inaamin ko na kung wala ka, ako'y ligaw. Jesus, tingnan mo ang aking kahirapan. Tingnan mo ang aking kasalanan. Tingnan mo ang aking puso. Humihingi ako ng tawad sa iyo, Panginoong Jesus, sa lahat ng aking mga kasalanan. Maawa ka sa akin, Panginoon. Pabanalin mo ako, linisin mo ako, baguhin mo ako, Jesus. Inilalagay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay. Hugasan mo ako ng iyong dugo, Panginoon. Baguhin mo ako mula sa loob palabas. Naniniwala akong namatay ka sa krus para sa aking kasalanan at muling nabuhay para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking tanging at sapat na tagapagligtas. Tinatanggihan ko ang aking nakaraan, mga kasalanan at dating paniniwala. At naniniwala ako simula ngayon na ikaw lamang ang makapagliligtas sa akin. Dahil ikaw lamang ang nagbayad ng halaga sa krus para sa aking mga kasalanan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, Jesus, at bigyan mo ako ng lakas upang makasama kita sa lahat ng araw ng aking buhay. Sa pangalan mo ako nananalangin. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. O mahal kong Ama, inilalapit ko sa iyo ang buhay ng lalaking ito, ng babaeng ito. Nagdasal sila ng buong puso, Ama ko, at hinihiling ko ngayon na ang iyong banal na espiritu ay manahan sa pusong ito. Panginoon, alisin mo ang lahat ng kalungkutan, pagdurusa at depresyon. Naway magdala ka ng liwanag sa tahanan ng taong ito, ngayon, sa kanyang puso at sa buong buhay niya. At Ama, ipinapanalangin ko rin ang panalangin na ito. Hinihiling ko sa iyo na ito'y kumalat sa lahat ng sulok ng Brazil, pati na rin sa labas ng Brazil, na ito'y magdala ng kalayaan, kaligtasan at kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Alleluia.